Girlie, bakit ka sumisigaw? Ano nangyari? Pa, may tao sa labas ng bintana. Matalim na nakatitig sa akin. Pa! Ano? Ano bang sinasabi mo? Paano makakaakyat ang tao sa labas papunta rito sa bintana? Mataas ang bintana natin. Ni kahoy, wala siyang maaakyatan. Totoo ang sinasabi ko. Kitang-kita ko pa. Ay, kilala kita, Girlie. Ano na naman bang hihingin mo sa akin? Pa! Galit ka dahil hindi kita pinayagang mag-night out kasama ang mga barkada mo. Tiyak na uumagahin ka na naman pag-uwi. Mahalaga ang okasyon bukas. Darating ang dalawa mong kapatid. Yung tao sa labas ng bintana. Tumigil ka sa kaiimbento mo ng kwento, Girlie. Kung hindi, tatanggalan kita ng alawan sa 1 buwan. Pa! Welcome back sa ating channel. Para sa lahat ng mga mahilig sa kwentong aswang at kababalagan, huwag nating kalilimutang mag-subscribe sa ating channel. Lahat ng aming ilalahad mula mismo sa ating mga letter sender na hanggang ngayon nanginginig pa rin sa takot kapag naaalala nila ang kanilang nakaraan. Kwentong kilabot at katatakutan. Narito na ang ating tula sa araw na ito. Parang walang narinig ang kanyang amang lumabas ng pinto ng kanyang silid. Akala siguro'y nagbibiro lamang siya. Sa bagay, hindi niya masisisi ang kanyang ama. Kadalasan ay talagang kulang siya sa pansin. Yun ay para makuha ang atensyon ng kanyang mga magulang, lalo na ang kanyang ama na masyadong tutok sa kanilang family business. Pero kakaiba noon, totoong habang nagsusuklay siya ng buhok, sa likuran niya ay di salaming bintana at kitang-kita niya na may isang taong nakatayo sa labas ng bintana na mariing nakatitig sa kanya. Imposible nga mangyari iyon dahil nasa 2nd floor siya ng bahay at walang anumang puno sa paligid ng kanilang bahay o bagay na pwedeng akyatan hanggang sa level ng kanyang silid. Takot siyang lumapit sa bintana. Tinakpan niya ito ng malaking tela para wala siyang pwedeng makita mula doon. Kinabukasan, bumaba galing kwarto. Narata niyang nakaupo sa sofa ang kanyang mga magulang. Kaharap ang isang babae at isang lalaki na magkamukha. Girlie, halika. Ma, pa, sila ba? Oo, Girlie. Sila ang mga kapatid mo. Si Nena, 16 years old na siya. At si Sam naman, 10 years old na. 16? Tapos ako 18. Ibig sabihin, 2 taon pa lang kayong nagpakasal ni Mama. May kinakasama ka ng iba. At hindi lang isa. 2 pa ang anak mo sa labas. Girlie, napag-usapan na namin ito ng papa mo. Anak sila ng papa mo, kaya kapatid mo sila. Ma! Girlie, matagal na panahon ng ulila sila sa ina. Pareho naming gusto ng mama mo na dito na sila patirahin. Napatawad na ako ng mama mo, Girlie. Sana, tanggapin mo rin sila. May magagawa pa ba ako? Bahala kayo. Basta ayoko nang kasama sa silid ko, Ma. 3 lang ang silid sa bahay na to. Saan matutulog ang isa sa kanila? Magkatabi kami ni Sam matulog. Hindi siya sanay matulog mag-isa. Natatakot siya eh. Sa edad niyang yan, natatakot matulog mag-isa? Bakit? Abnormal ba siya? Girlie! Sorry na. Nagtatanong lang ako. Paano ko malalaman ang tungkol sa kanila kung magsasawalang kibo ako? Okay, hindi na ako magsasalita. May mga gabing nananaginip si Sam. Siya ang nakasaksi sa pagkamatay ng kanilang ina. Alam ni Nena kung papaano siya pakalmahin. Hindi pwedeng matulog mag-isa si Sam. Nakaraan na yon. Hindi tamang ipaalala sa batang nangyari noon, Abner.
Nena, Sam, mula sa araw na ito na ang bahay ninyo. Ituring yung sa inyong bahay na to. Iisang pamilya na tayo ngayon. Sana maging maayos ang paninirahan nyo dito. Marami pong salamat sa inyo, Tita Cora, Ate Girlie. Ate, ew. Makakaasa po kayo. Hindi po kami magiging pabigat ng kapatid ko sa inyo. Hindi po. Nakita ni Nena ang pagtaas ng kilay ni Girlie. Ramdam ng dalaga ang bigat ng loob nito sa kanilang magkapatid. Pero hindi niya pinansin ito. Hindi niya gustong tumira sa totoong pamilya ng kanyang ama. Mahilig siyang manood ng pelikula kung saan inaapi ang mga anak sa labas. Tanging pinangahawakan lamang niya ang pangako ng kanilang ama na pagtapusin sila sa pag-aaral. May plano siya para sa kanilang dalawa na magkapatid. Agad siyang maghahanap ng trabaho para mabuhay sila ng kanyang kapatid. Sa kwartong ibinigay sa kanila habang inaayos ang mga gamit nila Sam, biglang naalala ni Nena ang kanyang kapatid. Hindi niya napansin, kanina pang wala ito sa kanyang tabi. Dali-dali siyang lumabas at hinanap si Sam. Sam! 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 Ate! Lumabas ka ng bahay nang hindi ka nagpapaalam sa akin? Di ba sabi ko, lagi ka lang sa tabi ko? Nandito po kasi si Impo, ate. Tinawag niya ako, kaya po lumapit ako. Kayo ang mga bagong dating dito sa bahay. Magkapatid kayo, no? Kayo ang dalawang anak ni Abner sa labas. Ho? Opo, Lolo. Tinawag mo akong lolo? Opo, Lolo. Ah, Kami nga po yun. Sana po okay lang po sa inyong tawagin kayong Lolo. Alam niyo na po palang tungkol sa amin ni Sam. Pamilya po ba kayo ni na Tita Cora at ni Ate Jenny? hindi nila ako kaano-ano. Si Abner ang nagpapasok sa akin dito bilang tagalinis ng kanilang malawak na hardin. Araw-araw ako nagpupunta rito para gawin lang ang trabaho ko. Ganun po ba? Oo. Ate, ang bait po ni Impo. Sabi niya, pwede daw kami maglaro ng basketball dito sa hardin. Sam, nakalimutan mo magbigay galang sa matanda. Lolo Impo ang itawag mo sa kanya. Hindi mo siya kaedad. Ay, sorry po, Lolo Impo. Hindi Impo ang pangalan ko. Sa aming lugar, ibig sabihin ng Impo'y nakatatanda. Parang lolo. Yun ang tawag nilang lahat sa akin. Ganun po ba? Salamat po, Impo. Natutuwa po ako kasi lumapit sa inyo si Sam. Sanay po siya na ako lang yung kanyang kasama. Takot po siyang lumapit kahit na kanino. Sa inyo lang po. Huwag kang matakot sa akin, Sam. Kahit nakatatakot ang mukha ko, hindi ako masamang tao. Hayaan mo, mula ngayon, kakampi mo na ako. Kakampi kita. Magkampihan tayo. Nena! Naku, tinatawag na po ako ni Ate Girlie. Sandali lang po, Impo Iwan ko po muna sa inyo si Sam. Nagmamadaling lumapit si Nena sa bagong kakilalang kapatid. Galit ang tono ng boses nito. Inutusan siyang mag-akyat ng merienda sa kwarto nito. Agad naman siyang tumalima. Nakita niya ang silid ng kapatid. Parang silid ng isang prinsesa. Masaya niyang iginala ang mga mata sa paligid. Akala ni Girlie, naiinggit ang babae.
Gusto mo ba sa silid ko? Ang ganda, no? Lahat ng mga gamit at yung mga palamuting nakikita mo, si Papa mismo ang bumili para sa akin. Mahal na mahal niya ako eh. Kasi nga, ako lang naman yung solong anak nila. Legal na anak. Sige po, Ate Girlie. Kung wala ka na pong ipag-uutos, lalabas na po Sinabi ako. ko bang pwede ka na lumabas? May ipapagawa ka pa po ba? Yung mga gamit ko, mamahalin yan. Bawal labhan sa washing machine. Dapat yan, nilalabhan gamit ang kamay. Mula ngayon, ikaw na ang kumuha niya na. Kasi naawa na ako kay mama eh. Lalo pa ngayon, marami na siyang ipinaghahanda ng pagkain dito sa bahay. Nakakaya naman sa inyo ng kapatid mo. Wala naman kayong gagawin, di ba? Sige po, Ate Girlie. Ako na lang po maglalaban ng mga damit mo mula ngayon. Dapat lang. At huwag mong kalilimutang magdala ng merienda dito sa silid ko. Araw-araw. Opo, Ate Girlie. Naging sunod-sunuran si Nena kay Girlie. Masaya siyang ginagawa ito. Pero habang tumatagal ay dumadami ang mga gawain niya sa bahay. Nahihirapan siyang pagsabayin ang kanyang pag-aaral at obligasyon niya sa mga gawain. Mabuti na lang, hindi niya gaanong binabantayan si Sam dahil pagkagaling nito sa eskwela, diretso na ito sa hardin para kausapin si Impo. Isang araw, dumating si Abner. May mga dalang gamit para sa kanilang magkapatid. Pa? Sa amin po ba talaga to ni Sam? Konti lang ang mga damit niyo ni Sam. Dumaan ako kanina sa Divisoria. Tingnan mo, at baka hindi kasya sa inyo. Sam, sukatin mo itong mga sapatos na binili ko para sa'yo. Wow! Ang tagal ko nang di nakakasuot ng bagong sapatos. Kasyang-kasya. Pati po itong mga damit, Papa. Wow! Kasya din po sa amin ni Sam. Wow! Mga bagong damit at sapatos. Alinin sa akin dyan. Girlie, halos hindi na magkasya sa dami ng damit mo at mga sapatos mo sa kwarto mo. Konti lang ang mga damit ng mga kapatid mo. Kaya ako sila binilhan. Kahit na pa. Luma na ang mga yun eh. At saka, lagi na lang si mamang bumibili ng mga gamit ko. Pero sila, ikaw pa mismo ang namimili. Ay, para kang bata. Kung may gusto kang bilhin, humingi ka ng pera sa mama mo. Nena, Sam, ipasok niyo ng mga gamit niyo din sa silid niyo. Salamat po, Pa. Sam, halika na. Dalhin na natin ang mga to sa loob. Sige. Ako tong legal na anak eh. Tapos hindi mabilhan ng kahit isang gamit lang. And fair naman yata yun. Girlie, ano bang klaseng pananalita yan? Ma, ang daming binili ni Papang gamit at sapatos para sa dalawang niyang anak sa labas. Samantalang ako wala. Ano? Abner, ano pa yan? Pasensya na. Gusto ko lang madagdagan ang mga damit na sinusuot ni Nena at Sam. Lumang-luma ng mga sapatos na sinusuot nila pag pumapasok sila ng eskwelahan. Konting halaga lang naman yun. Malaki man o maliit, kailangan walang makakalamang o malalamangan. Tatlong anak mo, Abner. Sino ba namang hindi sasama ang loob? Cora, Kung may gusto kang magandang gawin sa anak mo, huwag mo na lang ipakita dito kay Girlie. Masisisi mo ba na isipin ng anak natin na mas mahal mo ang dalawang yun kesa sa kanya? Narinig lahat ni Nena ang usapan sa labas ng kanilang silid. Ang tuwang nararamdaman niya ay napalitan ng lungkot. Sa una pa lang ay naisip niya na may mangyayaring ganun. Yun sana ang gusto niyang iwasan. Kaya nga, lahat ay ginagawa niya. Para lang walang masabi sa kanila magkapatid ang pamilya ng kanyang ama. Wala na siyang ganang isuot pa ang mga binili ni Abner dahil baka ito pa ang maging dahilan para magalit sa kanya si Girlie. Samantala, sa nangyari ay nahirapan din si Cora na aluin ang anak.
Ibang klase ito kung magalit at magtampo. Tiyak na mas malaki ang hihilingin nito. Hindi kayo dapat pumayag na patirahin ng mga anak niyo sa labas? Anak, huwag kang magsalita ng ganyan. Masyado ng personal yung sinasabi mo. Matagal nang patay ang kanilang ina. Halos kasing edad mo lang sila, girlie. Hindi ko naman sila kadugo. Anak pa rin sila ng papa mo. Anak sa labas, ebidensya ng panluloko sa inyo ni Papa. Matatanda na kami ng papa mo para pag-awayan pa ang mga nangyari. Matagal ng panahon ang nakararaan. Ang importante, hindi na mahati ang oras at ang atensyon ng papa mo. Anak, tanggapin mo na sila dahil kapatid mo sila. And fair si Papa. Sa dalawang yun, nagawa niyang mamili. Pero sa akin, kahit kailan hindi niya ginawa. Girlie, unawain mo na lang ang papa mo, anak. Isa pa, dapat lang nabilhan sila ng mga gamit ng papa mo. Dahil tingnan mo ang suot nilang damit. Para silang mga squatter na nakapasok dito sa subdivision. Ang swerte naman ng magkapatid na yun. Dati mahirap lang. Tapos ngayon, ang sarap na ng buhay. Ano man ang tinatamasa mo ngayon, may karapatan silang maranasan din yun, Curly. Huwag niyo na nga akong kampihan ng mga anak ni Papa sa labas. Curly, hindi ko sila kinakampihan. Sinasabi ko lang sa'yo, sa ayaw at sa gusto mong tanggapin sila, wala ka na magagawa. Huwag mo nang isipin na karibal mo sila sa pagmamahal ng ama mo. Dahil kahit pagbali-baliktarin man ang mundo, ikaw lang ang lehitimo naming anak at hindi sila. Magdamag na hindi makatulog si Girlie. Hindi niya makalimutan ang masayang tagpo na kanyang naratnan. Alam niyang mahal siya ng kanyang ama. Galante ito sa kanya. Pero hindi siya papayag na pantay ang pagmamahal ito sa dalawa niyang mga anak. At lalong hindi niya hayaan na mag-away ang kanyang mga magulang dahil lang sa mga bagong salta. Kaya nagkaisip ng paraan si Girlie. Isa lang ang gusto niya ngayon, ang mapaalis sa bahay ang magkapatid para masulo niyang muli ang pagmamahal ng kanyang mga magulang. Girlie, hindi mo pa ubos ang breakfast mo. Mauubos na naman ang allowance mo sa kantin. Huwag kang magsasayang ng pagkain, anak. Tingnan mo sina Nena at Sam. Pagkatapos kumain, parang hindi ginamit ang kanilang pinagkainan. Ma, ganito lang ako kumain eh. Busog na ako. Bahala ka. Oh, bakit hindi ka pa tumatayo? Malilate ka na sa first subject mo. Hinihintay ko si Nena. Sabay kaming papasok sa school. Sigurado ka ba? Isasabay mo si Nena? Magkaiba ang school na pinapasukan ninyong dalawa. May kalayuan ang school ni Nena. Malayo nga. Pero nadadaanan ng school ni Nena. Una kong baba sa kanya. Nena, sabay na tayong aalis ha? Opo, sige po Ate Girlie. At mamaya, susundiin kita sa school nyo. Isasama kita sa birthday party ng kaibigan ko. Hindi magandang ideya yan, Girlie. Isasama mo ang kapatid mo sa isang okasyon? Hindi niya kilala ang celebrant. Lalabas na gatecrasher si Nena. Pa, magkasama kami. Paano namin makikilala ang isa't isa kung walang bandings? Siya nga naman, Abner. Hayaan na natin sila. Si Girlie nang bahala kay Nena. Basta ha, mag-iingat kayo. Yes, Ma. Ipapakilala ko lang sa mga kaibigan ko si Nena. Para naman lahat ng kilala ko, kaibigan mo na rin. Ipinagtaka ni Nena ang biglang pagbabago ng pakikitungo sa kanya ni Girlie. Pero ngayon pa man, tumalima siya sa gusto nito. Sa huli, nalaman niyang palabas lang pala ni Girlie ang lahat. Isinama nga siya nito sa birthday party ng kaibigan
Pero pagdating doon, puro pahiya lamang ang kanyang naranasan. Hinayaan lamang siya sa isang sulok. Narinig niya ang mga kwento nito sa mga kaibigan na isa siyang anak sa labas ng kanilang ama. Hindi na lang siya kumibo dahil totoo, pero hindi na mauulit pa ang pangyayaring yun sa kanyang isipan. Dahil kahit anak siya sa labas, hindi siya papayag na gawing katatawanan ng kahit na sino. Kinabukasan, niyaya siyang muli ni Girlie na sumabay pagpasok, ngunit tinanggihan niya ito. Ngumiti lamang ito ng nakakainsulto. Pumasok sina Abner at Cora para dumulog sa pagkaing nakahanda sa mesa. Biglang nag-iba ang mood ni Girlie. Girlie, bakit ganyan ang mukha mo? Umiiyak ka ba? Wala po, ma. Nag-aaway na naman ba kayo ng kapatid mo? Girlie, Nena, ano bang problema? Sige, sabihin mo na, Nena. Baka kasi magalit ka na naman sa akin kapag nagkwento ako kina Mama at Papa. Ha? Anong sasabihin ko, Ate Girlie? Basta, huwag kang magagalit, ha? Kasi si Nena kasi, Ma, Pa, napahiya ako dun sa pinuntahan naming party kagabi. Pinagtawanan ako ng mga kaibigan ko. Yung iba, pinagsalitaan pa ako ng masasama. Ano? Bakit nila ginawa yun sa'yo? Matalik mo silang kaibigan, Girlie. Sino-sino ang nagsalita sa'yo ng masama? Tatawagan ko ang mga magulang nila at pagsasabihan ko. Kasalanan ko din naman eh. Kasi niyaya ko si Nene na mag-join sa amin. Pero ayaw niya. Doon lang siya sa isang sulok. Ha? Ate Girlie? Sabi nung mga nandun, ganun ko raw itrata ang kapatid ko. Na para daw na ikinahihiya ko si Nena. Ma, Pa, nasaktan ako. Kasi pilit ko namang niyayaya si Nena eh. Kaso, siya yung may ayaw. Katawa-tawa tuloy ako sa mga nandun. Ate Girlie, hindi naman. Okay lang naman na itanggi mo ako, Nena eh. Kasi nasa harap tayo ni na Mama at Papa. Ikaw na nga itong niyaya ko para magkasama tayo sa mga circle of friends ko. Pero ipinahiya mo ako sa kanila. Ngayon masama ang tingin nila sa akin dahil wala raw akong kwentang kapatid. Nena, bakit mo naman ginawa yun sa ate Girlie mo? Siya na nga ito nagmamagandang loob sa'yo. Pero Pa... Nakita mo na, Nena? Paano kayo magkakasundo magkapatid kung inilalayo mo ang sarili mo sa ate mo? May binili pa nga akong regalo para sa iyo eh. Eto, ibibigay ko sana yan sa iyo kagabi pagkatapos ng party. Pero ang sama ng loob ko, sobrang nasaktan ako. Pero eto, ibibigay ko pa rin sa iyo kasi binili ko talaga yan para sa iyo. Ate... Nena, wala namang masama kung hihingi ka ng sorry sa ate Girlie mo. Para naman maibsan ang sama ng loob niya sa nangyari. Pero Pa... Abner, bakit mo siya inuutosang humingi ng sorry kay Girlie kung ayaw niya? Kung talagang nag-aalala siya sa nararamdaman ni Girlie, hindi niya dapat pinahiya ang ate niya sa harap ng mga tao. Sorry, Ate Girlie. Hindi na po mauulit. Okay lang, Nena. Wala naman akong pakialam sa ibang tao. Mas mahalaga ka kesa sa kanila. Kasi nga kapatid kita, importante ka sa akin. Hindi nagawang nguyain ni Nena ang kanyang kinakain. Bawat subo ay pilit na pinipigilan ang luhang huwag pumatak mula sa kanyang mga mata. Anong dahilan at gano'n na lamang ang kwento ni Girlie? Kabaliktaran ang lahat sa mga sinasabi nito. Gusto niyang magsalita at pasinungalingan iyon, ngunit pinigilan siya nito. Nauunawaan niya kung magalit man ang kanyang tita sa kanya dahil mas pakikinggan nito ang sasabihin ni Girlie habang
may kasama pang pag-iyak. Pero masakit. Pati ang kanyang amay naniwala din kay Girlie. At pinahingi siya dito ng sorry. Malungkot na nagkulong na lamang ng silid ang dalaga. Samantala, si Girlie naman, siyang-siya sa nangyari. Masaya siya lalo pat buong araw na hindi nakita si Nena. Sa loob ng kwarto, lalo pang pinapakawalan ang malaking tawa dahil sa resulta ng kanyang magandang pag-arte. Tawang-tawa talaga ako sa expression mo, Nena. Talo mo pa yung basang sisiw. Akala ko pa naman palaban ka. Sadyang mabait ka lang pala talaga. Pero yan ang bagay sa'yo. Pabida ka sa papa eh. Akala mo siguro, kaya mo siyang agawin sa akin. Drama lang naman pala ang katapat mo. Kawawa ka talaga. Sino yan? Shit, baka may nakarinig sa akin. Sa bintana nang gagaling ang tunog ng kumakatok na yun. Hindi naman mahangin ah. Tsaka, walang sangang pwedeng bumangga sa bintana. Pero ang tunog ng kumakatok. Sino yan? Nena? Nena, pinagtitripan mo ba ako? Nena! Bawat may pagkakamali o bagay na lang nangyari sa loob ng bahay na hindi gusto ni Girlie, agad na si Nena ang pinagbibintangan nito. Nadadamay pati si Sam. Sumisikip na ang mundo ng magkapatid. Tanging pananggalang nila ay ang masikip na silid ng kanilang tinutulugan. Sa tuwing mainit ang dugo sa kanila ni Girlie, hindi sila lumalabas ng silid. Ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon ay nakakaiwas sila kay Girlie. Lalo na si Sam na madalas ay mas gustong maglaro sa malawak na bakuran. Minsan ay kauuwi lang ni Girlie galing sa eskwelahan. Narat na niyang naglalaro ng basketball si Sam at ang matanda nilang hardinero. Tahimik na lumapit siya sa dalawa, pero dati nakataas ang kilay. Ang galing mong maglaro ng basketball, Apo. Puro shoot. Ito po ang paborito naming laruin ni Papa. Ang papa ko ang nagturo sa akin maglaro ng bola. Malayo ang mararating mo, Apo. Bata ka pa, marami ka pang matututunan. Mas lalong gagaling ka paglaki mo. Mas magaling nga po kayo kaysa sa akin eh. Ang lakas niyo po oh. Astig pa kayong mag-dribble ng bola. Ay, sa paglaro, baga pa naman. Sige nga po, Impo. Ikaw ang mauna. Oh, saluhin mo itong bola. Hops! Ay, hindi ko nasalong bola, Impo. Ano ba? Ate Girlie, Lalaro-laro ka ng bola. Ang lampa-lampa mo naman. Sinadya mo wag saluhin para tamaan ako, ano? hindi po Ate Girlie. Hindi ko rin po kayo nakitang dito po kayo nakatayo. Hindi ko po talaga nasalo eh. Sorry po Ate At Girlie. bakit dito kayo naglalaro? Kulang na lang, dito na kayo maglaro sa loob ng bahay. Halos lahat ng mga gamit dito sa bahay, babasagin. Paano kung mabasag nyo, Aber? Kaya niyong bayaran? Sorry po Ate. Apo, wag mo nang ulit-ulitin ang pagsorry dahil hindi mo naman kasalanan ang nangyari. Iha, wag masyadong magagalitin. Nakasasama sa katawan at utak ng tao ang mabilis na magalit nang wala namang dahilan. Hindi kita kinakausap. Wala akong pakialam sa'yo, Impo. Pasensya na. Girlie, nakauwi ka na pala. Kaya pala naririnig ko ng boses mo. Ang ganda nga sana ng araw ko, Ma eh. Sinira lang ng dalawang itong mood ko.
Impo, bakit kayo nakayuko sa harap ni Girlie? Humihingi lang po ako ng sorry kay Girlie. Ma, pinagsabihan ko lang po sila na huwag maglaro ng basketball. Baka makabasag. Hindi nila ako pinapansin. Tapos, bigla na lang tinamaan ako ng bola. Sinasadya ng dalawang yan eh. Niloloko nila ako. Oh, tama na yan anak. Aksidente lang ang nangyari. Magbihis ka na ng damit pambahay. Sige na, Girlie. Ma, teka lang. Nagkukwento pa nga ako sa nangyari. Papanong hindi ka tatamaan ng bola, anak? Dito ka nakapwesto. At alam ni Impo ang pintong ito ay laging nakasara. Bakit mo pinuksan? Ma, kinakampihan yung matandang yan? Ikaw pa ang gumagawa ng rason para sa kanya. Hindi naman si Impo ang pinupunteriya ko, kundi si Sam. Siya ang dahilan kaya tinamaan ako ng bola. Kakausapin ko si Sam. Pumunta ka na sa silid mo para magbihis. Inis! Pasensya ka na, Impo. Walang anuman, Cora. Mabuti't hindi lahat ng kadramaan ng anak mo ay sinasakyan mo. Paminsan-minsan, pinagsasabihan mo, Cora. Baka dalhin niya ang kanyang ugali hanggang sa kanyang pagtanda. Nakikinikinita ko na ang kahinatnan ng anak mo, Cora. Impo. May katotohanan ang sinabi ng matanda, kaya tahimik siyang tumalikod upang sundan ang anak sa silid nito. Malalim kung magsalita si Impo, pero bawat salita ay may malalim na kahulugan at totoo. Hindi ito kaano-ano na mag-asawa. Isang araw, kasama ito ni Abner na umuwi ng bahay. Sinabi sa kanya na kukunin niya itong tagalinis ng kanilang bakuran. Libre sa pagkain, pero uwian. Dahil may edad na ito, may kakaibang aura kaya pumayag si Cora. Mabait si Impo, masipag. Ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi kampante si Cora sa tuwing kaharap niya ito. Sinunod ko lang naman ang gusto niyo, Ma. Bakit niyo ako pinagsasabihan? Kung galit ka sa mga kapatid mo, huwag kang mandadamay ng ibang tao, Girlie. Isa pa yung Impong yun eh. Kinakampihan niya si Sam, samantalang ako itong apo niya. Girlie, sorry Ma ha. Lalo lang kasi ako naiinis sa dalawang yun. Tapos malaman lamang ko, hindi lang si Papa ang kakampi nila, pati na matandang yun. Sabagay, wala naman akong pakialam sa kanya. Huwag mong pagbubuntanan ng galit mo si Impo. Matanda na siya, Girlie. Hindi ka talaga sasantuhin ng papa mo kapag nalaman niya yan. Fine, di hindi na. Basta wag lang siyang papasok at hahara-hara dito sa loob ng bahay. Doon lang siya nababagay sa labas. Anak, sana baguhin mo kahit konti ang ugali mo. Naiintindihan ko kung bakit ka nagkakaganyan. Bakit ko naman babaguhin ang sarili ko, Ma? Mahal ko yung sarili ko. Girlie, anak. Hanggat naririto yung mga anak ni Papa sa labas, hindi ako magbabago. Nag-aalala ako, anak. Baka malaman ng Papa mo ang pagkukunwari mo na gusto mo ang mga kapatid mo sa harap niya. Pero ang totoo, hindi kayo magsusumbong kay Papa. Hindi ako titigil hanggat hindi napapaalis ang mga kapatid ko sa labas. Hindi, Ma! Naisip ni Cora na hayaan na lamang ang anak, pero nag-aalala siya sa maaring kahihinatnan ng lahat. May parte sa puso niya na nakararamdam siya ng awa sa magkapatid. Pero mas nangingibabaw ang pagmamahal niya sa kanyang sariling anak. Ngunit napansin niyang mas lumalala ang ugali ni Girlie. Ngayon lang niya nakita ang kayang gawin nito, ang umarte sa harap ng ama at ang magkunwari. Malalim na ang gabi,
Gising pa rin ang magkapatid. Bukas ang bintana at may simoy ng malamig na hangin ang pumapasok sa loob ng kwarto. Ngunit maalinsangan pa rin. Tahimik at parehong may iniisip ang dalawa. Isinarado ni Nena ang bintana. Hindi siya komportable ng gabing yun. Nalaman din niya ang nangyari. Hindi na tamang pati ang kanyang kapatid ay dinadamay ni Girlie. Maalinsangan sa loob ng kanilang silid, ngunit mas matinding init pa ang nararamdaman niya sa kanyang sarili sa hindi magandang nangyayari sa buhay nila na magkapatid. Naaawa siya kay Sam. Ate, bakit ganun? Parang laging galit si Ate Girlie sa akin. Bakit mo nasabi, Sam? Pinagagalitan ka ba niya? Ayaw niya sa akin, ate. Tinanong ko, hindi siya sumasagot. Tapos, galit siya nakatingin sa akin. Hayaan mo na. Darating ang araw, magiging kaibigan din natin si Ate Girlie. Kaibigan? Di ba? Kapatid natin siya. Ay, hindi mo pa maiintindihan kahit ipaliwanag ko pa sa iyo, Sam. Maintindihan ko. Kasi hindi na rin naman ako ganun kabata, ate. Pero, kahit hindi mo ipaliwanag, alam ko kung bakit ayaw niya sa atin. Kasi, magkaibang nanay natin at galit siya. Kasi nandito na tayo nakatira sa bahay nila. Pareho lang tayo ng ama. Pero, hindi tayong legal na anak ni Papa. Tama ka. Naku, hindi na nga bata ang kapatid ko. Alam mo yun, kahit walang nagsasabi sa'yo. Sinabi sa akin ni Impo eh. Ha? Jatat, hardinero lang siya dito sa bahay pero marami din pala siyang alam tungkol sa pamilya natin. Oo, ate. Ang galing ni Impo. Ang dami niyang alam, ate. Gusto kong sumama sa kanya. Anong sasama? Saan? Sa lugar nila, ate. Malayo dito, pero maganda daw doon. Naku, hindi pwede. Sam, naniniwala ako mabait si Impo. Pero hindi pa natin siya lubusang kilala. Kaya huwag kang sumama sa kanya. Sige. At tungkol naman sa Ate Girlie natin, basta lagi ka lang magpapakabait. Kahit ayaw niya sa atin, okay lang yun. Kailangan ipadama natin sa kanya na gusto natin siya at kapatid ang turing natin sa kanya. Naiintindihan mo ba yun, Sam? Tumango si Sam, pero iba ang kwento sa kanya ni Impo. Masama daw talaga ang ugali ni Girlie. Kaya mula noon, tinapunan siya ng galit ng tingin ni Girlie. Umiwas na siya dito. Gusto niya si Impo dahil marami itong kinukwento sa kanya. Isang araw, maagang umuwi si Sam galing sa school. Walang tao sa bahay, gaya ng dati. Kapag nasa eskwela pa ang ate niya at ang papa niya at ang tita Cora niya ay nasa trabaho. Naglalaro siya ng basketball sa harap ng bahay. Nang oras na yun, medyo madilim na. May narinig siyang kaluskus na nagmumula sa isang kwarto. Dala ng pagtatakay, pumasok siya. Anong ginagawa mo dito? Ate Girlie. Basta ka nalang pumapasok ng kwarto ko. Bakit? Magnanakaw ka, ha? Ha? Hindi po. Hindi po ako magnanakaw. At talagang magsisinungaling ka pa? Nasa pinto ka pa lang, nakita ko na ang likot ng mga mata mo. Naghahanap ka ng mananakaw mo, no? O di ka, magsabi ka! Hindi po. Masama po magnakaw. Hindi po ako magnanakaw. Talagang tatanggi ka pa? Di ka rito! Di ka! Aray ko po, ate. Huwag mo akong matawag-tawag na ate! Hindi tayo magkapatid! Aray ko Wala po. akong kapatid na magnanakaw! Aray. Girlie! Ano yan? Ang batang ito! Nahuli kong nagnanakaw sa loob ng silid ko!
Ano? Diyos ko, ang bata-bata mo pa, ginagawa mo yan? Hindi po, Tita Cora. Akala ko po mag-isa lang ako dito sa bahay. May nakabukas pang pito sa isang silid. Hindi ko po alam na sila dyan ni Ate Girlie. Sininip ko lang naman po. Tapos... At gagawin mo pa akong sinungaling. Sa loob ka ng silid ko, naghahalungkat ka ng mga gamit ko sa loob. Di po totoo yan. Tama na, girlie. Baka nagkakamali ka lang ng iniisip. Bitawan mo na siya. Baka nasasaktan ang kapatid mo. Naniniwala kayo sa anak sa labas ni Emma? Girlie! Bitawan mo siya. Baka dumating ang papa mo. Natatakot kayo sa kanya. Eh siya nga itong nagbitbit ng mga anak niya sa labas sa bahay na to eh. Tapos ikaw pang matatakot, ma? Ayaw namin ng papa mo. Nang magulong pamilya, itinutuwid lang ng ama mo ang kasalanang nagawa niya noon. At bilang asawa, susuportahan ko siya, girlie. Yun ang obligasyon ko sa papa mo. Pwes, kung kayo matatanggap niyo ang mga anak niya sa labas, ako hindi. At anong gagawin mo? Palalayasin mo ang mga kapatid mo dito? Maghahanap sila ng matitirhan? Anong gagawin ng papa mo? Sasama siya sa mga anak niya. At tayo, anong mangyayari sa atin? Maghihintay tayo kung kailan tayo uuwian ng papa mo? No, ma. Hindi ako papayag. Tayong legal na pamilya ni papa. Hindi ang mga bastardong yan. Kaya nga, anak, lawakan mo ang pag-unawa mo. Pumayag ako na dalhin sila dito para buo ang oras at atensyon ng iyong ama sa atin. Kung hindi mo sila gusto, umiwas ka. Huwag mo silang pansinin. Darating ang araw, kapag tapos ng mag-aral si Nena, tutulungan siya ng papa mo makapasok agad ng trabaho at aalis na sila dito. Sama? Tita Cora. Tahan na, ha? Huwag ka nang umiyak. Kalimutan mo na ang nangyari kanina, ha? Ma! Sama, huwag mo nang uulitin ang ginawa mo. Ayoko nang may malikot na kamay sa loob ng bahay na ito. Di po. At huwag kang papasok sa silid ng iba. Maliwanag ba? Hindi na nakapaglaro pa ng basketball si Sam. Pumasok ito at nagkulong sa silid nila ng ate Nena niya. Takot siyang makita ni Girlie. Nahihiya na siya na magpakita sa kanyang tita Cora. Naratnan siya ni Nena na nakahiga sa katre at mugto ang mga mata. Magagalit ang ate niya kung ililihim niya ang nangyari. Katulad ng inaasahan, nagalit nga ito. Ngunit sa takot din ni Nena, nalalaki pa ang gulo. Hihintayin niyang si Girlie mismo magsabi sa nangyari, saka siya magsasalita. Higit niyang kilala ang kanyang kapatid kaysa sa kapatid niya sa ama na ngayon niya lang nakilala. Pagdating ng ate niya, saka lamang lumabas ng silid si Sam. Tumuloy ito sa hardin kung saan naruroon si Impo. Bakit mo kang malungkot ang aking munting kaibigan? Wala po, Lolo. May umaway ba sa'yo, munti kong kaibigan? Mabait po bang pamilya mo, Lolo? Aba, oo. Kahit marami kami, halos buong baryo'y pamilya ko. Lahat sila mababait. Galit po sa akin si Ate Girlie. Tinawag niya po ako magnanakaw. Alam ko po masama yun. Ay hindi ko po ginagawa. Pero ayaw po niyang maniwala sa akin. Apo, mahirap ipakilala ang sarili sa taong may galit sa'yo. Dahil kahit ano pang gawin mong kabutihan, kung nakatatak na sa puso niya ang galit, hindi ka niya magugustuhan. Kahit na maliit na pagkakamali, palalaki niya. Yun ang nagagawa ng galit sa puso ng isang tao. Wala naman po akong
ginagawang masama sa kanya eh. Lalo na po ang ate. Lahat ng utos niya ginagawa ng ate Nena ko. Pero ayaw pa rin niya sa amin. Masama po bang maging anak sa labas? Ibang usapan na yan, Apo. Yan ang pagkakamali ng mga matatanda. At dahil bata ka pa, tandaan mo, anumang pagkakasala ang nagawa ng matatanda sa paligid mo huwag mong gagawin. Kung ganon, kasalanan pala namin ni Ate Nena. Kaya hindi namin masisisi si Ate Girlie kung bakit galit sa amin. Ay, Apo, kung may maitutulong lamang sana ako sa iyo. Bata ka pa. Hindi mo pa dapat maranasan ang mga ganitong klaseng emosyon. Sana po, Impo. Kayo na naging lolo namin ni Ate Nena para magtatanggol sa amin. Para po may kakampi kami. Aba, Apo. Ang turing ko na sa inyo ng Ate Nena mo'y kakampi niyo ako. Kakampi niyo ako. Palibasay nasa murang edad pa. Madaling nakabangon sa malungkot na emosyon si Sam. Matagal nang gustong umalis si Impo sa bahay na yun. Simple lang ang kanyang trabaho. Galante si Abner sa pagpapasweldo sa kanya. Parehong mabait ang mag-asawa pero iba ang ugali ng kanilang anak. Ni minsan, hindi siya iginalang nito bilang matanda. Nang dumating ang magkapatid, nagbago ang isip ni Impo. Magaan agad ang loob niya sa batang lalaki at kakailanganin nito ng kakampi sa bahay na yun. Samantalang si Girlie, nakahanap naman ng paraan para diskitahan si Nena. Ano to, Nena? Bakit nagkakaganitong damit ko? Hala, Diyos ko. Bakit punit yan? Maayos yan kanina. Sinampay ko yan kanina sa... Anong maayos? Akong nag-alis niyan sa sampayan. Anong ibig mong sabihin? Damit ko? Pupunitin ko? Hindi naman po sa ganun, Ate Girlie. Wala po akong sinasabing ganyan. Gagamitin ko yan sa divo ng best friend ko. O ano isusot ko? Ang tanga-tanga mo kasi, Nena. Palibasa wala kang ganito kamahal at kagandang damit. Kaya wala kang pakialam at hindi ka marunong mag-ingat. Hindi ko po talaga ginawa yan, Ate Girlie. Ingat na ingat nga po akong labhan ng mga damit mo eh. Hindi ko po talaga alam kung bakit nangyari. Bayaran mo yan. At huwag kang hihingi ng pera kay Papa. Wala akong pakialam kung saan ka kukuha. May lahi naman kayo magnanakaw, di ba? Eh di magnakaw ka. Ate, huwag mong idadamay ang kapatid ko. At isa pa, alam mong hindi totoong may ninakaw si Sam sa silid mo nung araw na yon. Pwede mong sabihin yan kung meron kang ebidensya. Pero kung wala kang karapatang mambintang. Puisit kayo magkapatid sa buhay ko. Subukan mo lang na magsambong kay Papa. Talagang malilintikan kayo sa akin. Gigil si Girlie. Lahat ng ginagawa ay bumabalik sa kanya. Pansin niya na sumasagot na si Nena sa kanya at binabalik na ang galit sa kanya nito. Pero kahit ganun kalaki ang galit niya sa magkapatid, nag-aalala siyang malaman ito ng kanilang ama. Kakampi niya ang ina, pero may boses pa rin ang kanilang ama pagdating sa desisyon. Bago niya ginagawa sa magkapatid ang kanyang plano, alam ng kanyang ina. Samantalang si Cora ay naiipit sa sitwasyon. Pinoprotektahan niya si Girlie. Alam niyang hindi ito titigil hanggat hindi napapaalis doon ang mga anak ng asawa sa labas. Kailangan na rin niyang gumawa ng paraan dahil batid niyang mas malala pa doon ang pwedeng gawin ni Girlie. Kanina ka pa walang kibo. Hindi mo ako kinakausap. Alam ko na kung bakit galit ka, Cora.
Hindi nagkakasundo ang mga anak natin, Abner. Habang tumatagal, lalong nagiging magulong bahay na ito. Kausapin mo si Girlie. Si Curly, bakit ang anak kong lagi mong sinisisi? Kung sumasama man ang ugali ng batang yon, dahil laging ang mga anak mo sa labas ang kinakampihan mo. Wala akong kinakampihan, Cora. Kung sino ang may mali, yun ang sinisit ako. At ang anak kong laging may mali. Abner, nagkasundo tayo na dalhin mo ang mga anak mo dito. Pero may usapan tayo na pwede lang sila magtagal dito kung walang magiging problema. Pero anong nangyayari ngayon? At ang anak ko talagang lagi mong sinisita? Ibig sabihin sa isip mo, siyang laging may kasalanan. Ay, Cora, kilala mo si Girlie. Pero Abner, nakikita na natin na gumagawa ng paraan si Girlie para makasundo ang mga anak mo. Hindi mo nakikita ang effort ni Girlie. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay laging tama ang pinaglalaban niya. Ang mali ay mali. Ang mali ay mali. Ang pagpatira mo dito sa mga anak mo sa labas, Abner. Cora! Tama ba yun? Hindi na nagawang magsalita pa ni Abner. Inakalang ang nakaraang pagkakamali ay bahagi ng kahapon. Ang kagustuhan niyang maayos ang kalagayan ng kanyang mga anak. Sa pakikipagkasundo sa asaway, mukhang malabo na. Palakad-lakad si Girlie. Wala pa ang magkapatid na sampid. May kalikutan na pumasok sa kanyang isip. Itinuon niya ang kanyang mga mata sa silid ng mga iyon. Makahulugan ang ngiti. Binuksan niya ang pinto at pumasok. Naghalugog ng mga gamit. Pero may nakita siyang hindi inaasahan. Kinilabutan ang babae. Siya namang pagdating ni Nena, natakang-taka sa kanyang nadatnan. Hawak ni Girlie ang paborito niyang laruang manika na bigay pa ng kanyang inang na mayapa. Ate Curly, anong ginagawa mo dito sa silid namin? Ano mga to? Huwag mong pakialaman yan. Akin lahat yan. Sabi ko na nga, be. Tama pala talaga ang duda ko sa inyong magkapatid. Anong duda? May lahi kayong mangkukulam. Ano? Ako nga po hindi naniniwala sa kulam. Tapos, pagbibintangan mo kaming mangkukulam? Ano ba naman yan, Ate Girlie? Kung ano-ano na lang ang sinasabi mong masama sa aming magkapatid. This time, may ebidensya na ako. Yan o, yung mga manikang yan. May mga totoong buhok pang nakadikit sa ulo. Yuck! Ha? Ano? Magkakaila ka pa. Gumagamit ka ng itim na kapangyarihan, ano? Teka, alam ko na. Alam ko na. Oh, ate? May sumilip sa akin sa labas ng bintana noon. Ha! Ikaw yon! May kapangyarihan kang itim. Tinatakot mo ko. Galit ka dahil ako ang legal na anak ng papa ko. Hindi mo alam ang pinagsasasabi mo, ate. Ang mabuti pa, umalis ka na lang sa silid naming magkapatid. Mangkukulam ka. Aswang ka. Mangkukulam, aswang. Diyos ko. Umalingaw-ngaw sa buong bahay ang mga sigaw ni Girlie. Walang nagawa si Nena kundi ang umupo sa kama. Humagulhol ng iyak sa pagtitimpi sa kapatid. Hindi niya nakaya ang ugali nito. Inaasahan niyang makararating ito sa kanilang mga magulang. Pero ang pagtatakay, hindi ito nagsumbong. Ibig sabihin, talagang siya lang ang punderyan ni Girlie. Tahimik na alat sa pagkain ng hapunan, pero matalim ang titig nito sa kanya. Maging sa pagkain ay wala ng gana si Nena. Minsan ay naiisip na rin niyang gumanti. Ma, huwag mo namang hilahin ng paa ko. Antok na antok pa ako eh.
naman eh. Girlie? Girlie, anak! Anak? Ano nangyari? Bakit ka sumisigaw, anak? May aswang! May aswang! Anong aswang? Anong pinagsasasabi mo? Saan galing ang aswang na sinasabi mo, girlie? Saan galing ang aswang na sinasabi mo? Tayo lang ang nandito sa loob ng bahay. Walang makakapasok na aswang dito, anak. Kanina, may humihila sa paa ko. Akala ko nga ikaw ang gumagawa nun sa akin. Tapos, lumakas yung paghila sa paa ko. Kaya pumangon ako. Aswang yun! Kitang-kita ko! Natutulog kang bukas ang window glass mo? Diyan, sa bintana niyan. Diyan ko unang nakitang sumilip ang aswang. Pero ngayon nakapasok na siya sa silid ko. Makukunin ako ng aswang. Papa! Girlie, anak. Gusto kong maniwala sa'yo. Pero imposible ang sinasabi mo. At hindi totoo ang aswang. Hindi kayo naniniwala sa akin. Hinawakan niya ako, Ma. Ayaw niyo pa rin maniwala sa akin. Girlie. Oo, madalas akong bumuo ng kwento. Pero sa pagkakataong ito, totoong sinasabi ko. May nakapasok na aswang sa silid ko, tapos hinila niyo yung mga paa ko kanina. Anak, hindi kaya nananaginip ka lang? Sana nga panaginip lang. Pero gising ako. Doon ko nakita sa harapan ko ang aswang, Ma. Ay, sige. Sabihin na nating totoo ang sinasabi mo, girlie. At kung totoong may aswang, kung totoong may nakapasok sa bahay na ito na isang aswang, bakit ikaw ang pinuntirya? Bakit sa iyo siya nagparamdam? At bakit sa iyo siya nagpapakita? Papa, Abner, totoong sinasabi ng anak natin. Hindi siya matatakot ng ganito kung wala siyang nakitang aswang. Si Nena! Si Nena! Girlie, sumusobra ka na, girlie, ah! Bakit lagi mo nalang pinagbibintangan ang kapatid mo? Abner! Papaano magiging aswang ang kapatid mo? Tumigil ka na! Totoo! Aswang si Nena! Aswang ang anak mo sa labas, Papa! Takot na takot pa rin si Girlie. Niyakap ni Cora ang anak. Magaling itong magtahi ng kwento at kayang paglaruin ang kanyang emosyon. Ngunit sa oras na yun, kinilabutan siya sa nangyari. Alam niyang hindi nagsisinungaling si Girlie. Tiningnan niya ang paligid ng silid nito. Laging ang window glass nakatapat sa hardin ang laging sinasabing may nakasilip na aswang. Kinabukasan, agad na pinagawa ni Cora ang pintana. Pinasemento, nilagyan ng aircon ang silid. Nagdesisyon si Abner. Nakausapin ng masinsinan si Nena. Malawak ang isip ng babae. Kampante ang kanyang loob kapag kausap niya ito. Ay, hindi ko na alam ang gagawin ko, Nena. Umaasa ako na mabuo kayo ng mga anak ko. Mabigyan kayo ng buong pamilya ni Sam. Mula nang mamatay po si Mama, yan din po ang lagi kong pinipray, Papa. Na sana magkaroon tayo ng kumpletong pamilya. Ang saya ko nga po nung nalaman ko na may kapatid pa pala kami ni Sam. Nena, naniniwala ako na wala kang ginagawang masama sa kapatid mo. Bakit ko naman po gagawin yun, Papa? Alam ko po kung saan ko ilalagay ang sarili ko sa bahay na to. Lalo na galit sa amin si Ate Girlie. Spoiled si Girlie. Sanay siya na sa kanya lang nakasentro ang pagmamahal namin ng kanyang mama. Papa, 1 taon na rin lang po gagraduate na ako.
Kaya ko na pong alagaan si Sam. Anong ibig mong sabihin, Nena? Pumayag na po kayo, Papa. Lilipat na lang po kami ng bahay ni Sam. Ano? Nena, ilang taon ka pa lang. Hindi mo pa kayang tumayo sa sarili mong mga paa. Lalo pa at alagain din ang kapatid mo. Kung nakayanan namin nun, lalo na po ngayon, Papa. Anak? 9 years old pa lang po ako noon. 2 years old naman si Sam. Kami lang po noon, di ba? Nakaya ko yun, di ba? Binibigyan niyo po kami ng allowance. Pinagkakasya ko sa 1 buwan. Kasi 2 o 3 beses niyo lang po kaming inuuwian noon. Ay, anak. Hindi ko po kayo sinisisi, Papa, ha? Sinasabi ko lang po na huwag niyo na po kaming alalahanin ni Sam. Kaya na po namin ang sarili namin. Hindi, Nena. Hindi ako papayag na tumira kayo sa ibang bahay. Kakausapin ko si Girlie. Papa, huwag niyo na pong pilitin si Ate Girlie na gustuhin kami ni Sam. At huwag niyo na po siyang sisisihin. Dahil normal lang naman po yun eh. Hindi niya kami matatanggap. Nena. Ayaw ko pong lumaki si Sam na nabubuhay sa takot at galit, Papa. Deserve niya pong maging masaya. Mabuhay ng normal. Katulad ng ibang 10 years old. Okay, sige anak. Kung yun ang makabubuti sa inyo ng kapatid mo. Salamat po, Papa. Tandaan mo, Nena. Proud ako sa'yo. Manang-mana ka sa mama mo. Papa. I'm sorry. Nilagay ko kayo sa ganitong sitwasyon. Pero anak, nangangako ako. Hinding-hindi ko kayo pababayaan. Hindi, Nena. Papa. Nagsimulang maganap si Abner ng bahay na malilipatan sa mga anak. Mabigat ang loob. Lumalalim ang tiwala niya kay Nena. Matalino ito. Pero sa ganung edad ay maaga pa para maranasan ito ang hirap ng sitwasyon. Si Cora at Girlie, ang legal niyang pamilya, pero kahit kailan, hindi niya itinuring na pangalawa lamang sa pamilya ang mga anak niya sa labas. Inaamin niya sa kanyang sarili na mas minahal niya ang ina ng 2, ngunit nauna siyang bumuo at nagpakasal kay Cora. Ngayon ay bumalik sa kanya ang maling desisyon ng kanyang nagawa. Napansin ni Cora ang pagiging matamlay ng asawa. Nakatingin ito sa kawalan. Alam niyang iniisip nito, ngunit isang bagay ang hindi niya inaasahan. Ano? Ililipat mo ng ibang matitirhan ng mga anak mo? Bakit? Dahil iniisip mo na inaapi sila dito. Cora. Hahatiin mo na naman ang oras at ang atensyon mo sa 2. Basta ka na lang mawawala dahil pupuntahan mo ang pangalawa mong pamilya. Mauulit na naman ang nangyari, Abner. Hindi mangyayari ito kung tahimik tayo dito sa Ang bahay. mga anak mong nagpapagulo sa atin dito. Kaya ko sila ililipat na matitirhan, Cora. Yun ang dahilan. Alam ko kung anong tumatakbo dyan sa utak mo, Abner. Sinisisi mo kami ng anak mo. Wala akong sinasabi. Sa bibig mo nang galing ang salitang yan. Sa edad ng mga anak ko, Cora, sa paninirahan nila rito, iniisip mo na masama ang mga ugali nila. Inaasahan ko na malawak ang pag-iisip mo. Pero nagkamali ako. Sisihin mo ang sarili mo. Huwag kami ng anak ko, Abner. Wala akong sinisisi. Gusto ko lang na matapos ang kaguluhang ito. Dahil kapag nagtagal pa to, ano pang magagawa ng anak mo sa mga anak ko? Yun ang hindi ko nahihintayin pang mangyari. Abner! Hindi ba? Kahit gaano ako kaabala sa family business na ipinamana sa iyo ng mga magulang mo, hindi ako tanga kung anong nangyayari sa bahay na ito. At kung anong mga ginagawa ng anak mo sa mga anak ko, Cora. Abner, alam mo... Oo. Pero mahal ko rin ang anak natin. Kahit kailan, hindi ko gustong mamili kung sinong mabuti o masama. Kung sino ang legal at kung sino ang hindi legal. Ang katotohanan, ang gusto kong mamayani sa bahay na ito
at hindi ang mga pagkukunwaring kilos na tugali. Hindi ko rin alam kung anong nangyayari sa anak natin, Abner. Pero bilang ina, masisisi mo ba ako? Hindi ko rin alam kung anong gagawin ko para magbago si Girlie. Nasa tamang edad na siya. Paano kung huli na para baguhin siya? Abner! Para hindi na lumala pa. Mas makabubuting alisin ko na ang magkapatid sa bahay na ito. Para matapos na ang gulo sa pamilya natin, Cora. Hindi alam ng mag-asawa na nasa kubling sulok ng bahay si Girlie. Narinig niya ang lahat ng palitan ng kanilang mga salita. Alam ng kanyang ama ang kanyang mga pagkukunwaring bait. Pero bakit hindi siya nito kinukumpronta? Hindi nagpapakita ng galit ang kanyang ama. Mahal nga nito ang mga anak sa labas. Aalisin niya ang magkapatid sa bahay na iyon, ilalagay sa lugar kung saan maibibigay nito ang lahat ng kanilang gusto. Hindi siya makapapayag. Hinintay niyang makaalis ang mga magulang. Gaganti siya. Abala sa pagliligpit ng gamit ang magkapatid, nagulat na lamang nang biglang sumulpot si Girlie sa kanilang likuran. Ang kiling niyong magkapatid, ano? Kayo na nga ang sampid sa bahay na to. Kayo pa ang bida ngayon. Huwag ka mag-alala, Ate Girlie. Dahil aalis na kami. Aalis kayo? At ano? Mabubuhay kayo ng maringya. Uubusin yung pera ng papa ko. Kaya kong magtrabaho at kumita ng pera para sa amin ng kapatid Ang ko. lakas ng loob mo, ha? Girlie! Tawan mo ko, Huwag kong tatawaging ate. Dahil hindi kita kapatid. Akala mo hindi kita kayang saktan? Noon pagigil na ako sa inyo. Pero ngayon, ibubuhos ko lahat ng galit ko sa inyo magkapatid. Saka lang kayo makakaalis ng bahay na to. Pwisit kayo! Biniwan mo nga ako! Huwag kang mangialam dito! Tabi! Sam! Pumasok ka na sa silid natin! Pumasok ka! Hindi ka namin kapatid dahil salbahe ka! Masamang ugali ba? Ganon? Masama ang ugali ko sa mga katulad niyong mga anak sa labas. Sinira niyong pagsasama namin ng pamilya ko. Inagaw niyong papa ko! Walang hiya ka! Sinaktan mong kapatid ka! Itinulak mo ko? Lalaban ka? Tibasong ka? Gamitin mong kapangyarihan mong itim. Magpalit ka ng anyong mo. Ngayon ka maging matapang. Ngayon mo gamitin yung pagiging aswang mo. Walang iyo. Kayong gago ng kapatid mo. Kayong nananakot sa akin. Hindi ako tanga. Gamitin mo yung pagiging aswang mo. Gamitin mo. Ano ba? Tumigil ka! Lalain po! Lalain po! Tulungan yung ate ko! Wala kang pakialam na matanda ka. Umalis ka rito. Nasa kasukdulan na ang kasamaan mo ng iyong ugali. Nakagawa mong manakit ng mga taong walang kasalanan. Kakampihan mo sila? Sige, subukan mong lumapit dito. Baka akala mo hindi kita sasaktan na matanda ka. Wala kang pinipiling edad, iha. Hindi ka marunong gumalang sa mga nakatatanda sa'yo. Bakit? Sino ka ba? Isa ka lang namang hardinero. Matandang galing sa bundok. Tumigil ka! Ha! Hindi pa ako tapos sa inyo. Hindi ang papa ko. Lalo na matandang yan na makakapigil sa akin. Subukan niyo magsumbong. Lalo kayo masasaktan sa akin. Nena, Sam, mga apo, tumayo kayo. Salamat po. Dumating kayo, Impo. Hindi kayo dapat pumapayag. Nasaktan kayo. Nakita ko ang buong pangyayari. Pero tama lang na hindi kayo gumante ng pananakit. Aalis na rin po kami sa bahay na to, Impo. Hindi na po namin kayang manatili dito. Hindi pamilyang turing nila sa amin dito.
hindi matanggap ni Ate Girlie na kapatid niya tayo. Sam, saan ang masakit sa'yo? Ayos lang ako, ate. Ikaw, ate, sobrang ginawa niyang pananakit sa'yo. Ang sama ni Ate Girlie. Napakasama niya. May hangganan ng kasamaan ng ugali niya, Sam. Magbabayad siya sa ginawa niya sa atin. Mahimbing na natutulog na ang lahat. Isang anino ang gising. Maingat ang paglalakad nito patungo sa silid ng magkapatid. May dala itong posporo. Si Girlie nakangiti habang nakatingin sa magkapatid na mahimbing na natutulog. Mukhang nang lupaypay sa binigay niya mga sampal at tadyak. Maingat na kinuha ang mga damit ng mga ito. Susunugin niya sa labas. At bukas ay palalabasin niyang mismong si Nena ang nagsunog ng mga ito. Malakas ang loob ng babae na gawin iyon dahil out of town ang kanyang ama at ang kanyang ina ay laging nakasuporta sa ginagawa niya. Walang magawa sakaling magising ito. Sisindihan na nito ang hawak ng posporo, ngunit tuwing may sindi ito ay namamatay ang apoy. Nakiramdam siya sa paligid. Wala namang hangin para kayang patayin ang sindi ng posporo. Nakailang sindi na siya ng palito nang biglang may aninong lumantad galing sa madilim na bahagi ng Arden. Inaninag niya kung sino ang nagmamay-ari ng anino. Jatay, may isa pang nilalang ang gising maliban sa kanya. Sino ka? Paano ka nakapasok dito? Kahit sa kalaliman ng gabi, umalingasaw ang laki ng galit at masiding inggit ng iyong puso. Anong klase ka? Bakit ganyan ang itsura mo? Isa kang... Hindi ba ikaw mismo nagkahamon na ilabas ang tunay naming ano? Babae! Malakas ang iyong loob. Nabulabugin ang aming lahi! Nena? Nais lang naming magpakilala sa iyo, babae. Hindi mo dapat tinatawag ang mga nilalang na naninirahan sa kanilang lipan. Huwag mong hahamunin ang kanilang lakas. Walang sinumang tao ang makatatalo sa kagaya namin. Isa lang ang aming kinatatakutan. Ang siyang makapagpapahinahon sa amin. Kilala mo ba kung sino yun, ha, babae? Hindi mo siya kilala dahil nabubuhay sa galit ang iyong puso. Mas mapalad pa ang mga katulad namin dahil nakakikilala pa kami ng mas makapangyarihang higit sa amin. Hindi ikaw si Nena. Huwag kang lumapit sa akin. Mama! Mama! Papa! Huwag ka matakot. Damin mo ang epekto na malaking galit sa iyong puso. Pagkatapos ito, inaasahan kong magiging malinis ang iyong puso. Alisin mo ang galit at kilalanin mo ang mga taong nakapaligid sa iyo. Doon mo malalaman na mas masarap ang mabuhay na iiral sa pagmamahal, hindi galit sa puso. Anong gagawin mo sa akin? Lumayo ka! Lumayo ka! Ma! Ma! Kakaiba ang araw na yun. Umaalingaw-ngaw ang tunog ng ambulansya. Sinugod sa pagamutan si Girlie. Sa huling sigaw nito'y nagising si Cora. Sinundan nito ang pinanggagalingan ng sigaw ng anak at doon ay nakita niyang nakaupo sa gilid ng harden.
gising pero tulala. Walang anumang emosyon ang mababasa sa muka. Inaakala niyang nasa loob lang ng bahay ang gumagawa nito sa anak. Bago pa siya tumawag ng ambulansya ay tumakbo mula siya sa silid ng magkapatid. Doon ay naratnan niyang mahimbing pang natutulog ang dalawa. Kung ganun, may kakaibangang nangyari sa kanyang anak. Dumating si Abner. Sa sinapit ni Girlie, agad silang pumunta sa ospital. Girlie, anak, salamat sa Diyos at nakikilala mo na kami. Mama! Mama! Ano nangyari sa'yo? Bakit nasa madilim kang bahagi ng ating hardin? Bakit nakatambak ang mga gamit ni Nena dito? Girlie, ano bang nasa isip mo? Akala ko mamamatay na ako, Ma. Anak, kumusta ng pakiramdam mo? Nakausap ko ng doktor. Kailangan mo pa rin dumaan sa pagsusuri. Dahil baka na-trauma ka sa nangyari. Papa, hindi kayo gilit sa akin. Anak, bakit naman kami magagalit sa'yo? Sobra kami nag-alala sa nangyari sa'yo. Hindi namin alam kung anong nangyari sa'yo ng gabing yun, Girlie. Pero sana, huwag nang maulit yun. Sa galit ko po, gusto kong sunugin ang mga damit ni Nena at Sam. Pero hindi mo itinuloy. Salamat at nagbago ang isip mo, anak. Huwag kang mag-alala. Matatahimik na tayo sa bahay. Lilipat na ang mga kapatid mo ng matitirahan. Magpagaling ka, Ate Girlie. At sana, maging masaya na uli kayo pag alis namin. Itutuloy niyo ang pag-alis niyo? Hindi ba pwedeng maging maayos ang lahat at maging masaya kasama kayo? Anak, nauunawaan ko na ang lahat. Hindi ko dapat dinala ang mga kapatid mo sa bahay natin. Papa. Ayokong isakripisyo ang kaligayahan mo para sa personal kong mithiin. Nagpadala ako sa galit at inggit ko sa aking mga kapatid. Nakala ko, inagaw ka nila sa akin, Papa. Pero mula nang dumating sila sa bahay natin, wala silang ginawang masama. Kinagawa nila ang lahat para lang maging masaya ako at matanggap ko sila. Ako, Papa, Mama, kasalanan ko. Wala pong kasalanan si Nena. Napakabuti niya po sa akin. Salamat sa Diyos. Inamin mo rin ang lahat ng iyong pagkakamali, anak. Nena, Sam, I'm sorry. Sinaktan ko kayo. Sorry talaga. Ayos lang po, ate. Magpalakas ka na, Ate Girlie. Huwag na kayong aalis, ah. Babawi ako sa inyo. Pangako, hindi na ako magiging masamang ate sa inyo. Patawarin niyo ako. Salamat sa pagpunta rito, Impo. Mukhang ang dami ko ng utang sa iyo. Bukod sa hardinero, tagabantay pa sa mga anak ko. Ngayon, driver pa kita. Sabi ko naman sa'yo, sa edad kong ito'y marami pa akong kayang gawin. Salamat, Impo. Wala kang dapat ipagpasalamat, Abner. Anak na ang turing ko sa inyo ng asawa mo. Basta't huwag ka lang makalilimot. Impo, pwede ko ba namang makalimutan yan? Noong ginagawa ng kumpanya namin ang isang proyekto sa lugar ninyo, dinaluhong kami ng mga aswang. Kayo ang sumagip sa akin. Kaya ako nakauwi ng buhay sa aking pamilya. Pero nakabawi ka na. Ipinasok mo ko ng trabaho sa bahay ninyo. At sa pangalawang pagkakataon, tinulungan mo akong mabago ang puso ni Girlie. Maliit na bagay yun, Abner. Yun nga lang, nahirapan akong kontrolin ang aking sarili. Malaking atraso ni Girlie sa kanyang mga kapatid. At sa isang matandang aswang na katulad ko, na mahirap nang magtimpi. Pero ginawa mo.
Dahil sa pagmamahal mo sa aking pamilya, utang ko sa iyo ang buhay ko at malaking pagbabago ang nangyari sa pamilya ko ngayon. Nasa paligid lang ako, Abner. Anumang oras, pwede mo kong utusan.